Okay, makakasama po natin sa kaserbisyo of the day ang Philippine Statistics Authority. Kasama po natin si Engineer Marisa or Maris Grande. Siya po ang ating statistician from PSA. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, Miss Ninya. Ayan, so ang aming topic, paano kumuha ng mga importanteng dokumento at ngayong Pebrero rin po ay ating ginugunita ang Civil Registry Month. Okay, so unang-una, happy Civil Registry Month po pala, no? Ngayong February. Happy Valentine na rin po at Happy Chinese New Year. So, happy Civil Registration Month po sa lahat ng ating kababayan. Happy Love Month. Yes, oo, tinao nyo. Sa Pebrero, bakit po natin ito ginugunita? So, sa ngayon po ay ika-36 celebration na po natin since ito ay na-declare ng former president po natin si Corazon Aquino ang February bilang Civil Registration Month. So, ginagawa po natin ito taon-taon para campaign natin yung kung gaano kahalaga ang pagrerehistro ng mga vital events natin kagaya ng birth, marriage, death, at saka lahat naman po yung mga modification sa life ng isang tao. So, Miss Maris, ano po yung pinagtutuunan ng pansin ngayon ng inyong hanay pagdating po sa registration? So, number one, napakahalaga po na mai-register lahat po ng vital events, especially po yung timely, no? Kasi yung birth certificate, napakahalaga. So, halos lahat ng transaction mo ay nakabase dito, yung iyong legal identity. So, yan yung pinagtutuunan natin. Lahat ng kababayan natin ay dapat magkaroon ng kanilang birth certificate. Ma'am, ano po yung mga gaps or challenges? Bakit nagkakaroon ng late registration or hindi nakakapag-register ng birth? So, karamihan dito po ay yung awareness ng mga magulang, no? So, meron po tayong mga sektor na kumbaga naiiwan doon sa pagrerehistro. Ito yung mga nakatira sa mga liblib na lugar. Isa rin sa factors dito yung economic barriers, no? So, akala nila may bayad ang pagrerehistro. So, kapag timely naman po kasi ay free naman po talaga yung registration. Although may mga local government din na may singil, pero kapag timely ang registration mo ng birth, wala naman pong bayad. So, ibig sabihin, ma'am, timely may window. Yes. Ano po yun, ma'am? Ano po yung window na yun, ma'am? So, ang kapanganakan dapat marehistro ito within 30 days para makonsider po siya na timely. Oh, and diba, ibig sabihin, libre. Oo. Paano kung nalagpasan yung 30 days? So, kapag nalampasan yung 30 days, so may mga additional kang mga requirements, no? So, may mga supporting documents para establish mo yung facts ng birth, like affidavits ng delayed registration, mga dokumento na nagpapatunay ng facts of birth, kagaya ng baptismal certificate, mga earliest record, among others po. Paano po kung mahirap lang yung ating mga kababayan and kunyari yung iba nanganak sa bahay, 'di ba? Hindi na nakapunta even sa health center. Sila po usually yung hindi nakakapag-rehistro kahit na first 30 days hindi po nila nagagawa. So meron po tayong programa, ito yung Birth Registration Assistance Project na nilaunch po ng Philippine Statistics Authority noong 2022. So continuous na program po ito, kapartner po natin dito yung mga local government units, and tina-target nga natin dito, ito yung mga indigenous people, mga Muslim, ito yung mga poorest sector talaga, mga indigents, para ma-waive yung mga delayed registration fees and somehow ma-relax din yung mga requirements kasi dito yung sektor na medyo nahihirapan po sila na mag-submit ng mga supporting documents. So meron po tayong kumbaga mga minimum requirements na kailangan po nilang isubmit, at dyan nga po ay tinutulungan po natin sila na una, magkaroon sila ng negative certification sa PSA na free, no? And sa ating mga partner na local civil registry offices, free din po yung delayed registration process po nila. And then after na mag-undergo ng delayed registration process, yan po ay kanilang bibigyan naman po natin ng free na birth certificate in SECPA.
Ayan, libre naman pala pag ganyan po ang kanilang sitwasyon. Ngayon may nag-message dito sa YouTube ni Miss or Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Lagi pong sumusubaybay sa atin. Sabi niya, kompleto na po ang mga papeles namin ng mga anak ko. Pero yung birth certificate namin ay NSO pa. Ayan, Yan. maraming ganyan. Yung magsasubmit ka, hindi, ayokong gumastos. Tapos nakalagay NSO. Opo. Valid pa po ba yun? Well, meron kasi tayong bagong batas. Ito yung Permanent Validity Act ng Birth Certificate, Marriage and Death. Pero may requirements po doon. Kailangan intact yung kopya nila na NSO issued birth certificate na yan na naglalaman ng mga security features. So, dapat verifiable naman po yan sa aming opisina. Yun nga lang, yung mga end users, syempre, titingnan nila yan. Kailangan pa i-refer back sa amin. So, karamihan dyan sa mga yan po ay nagre-require na lang po sila ng updated na kopya ng issue ng PSA. But actually, pwede naman po nilang tanggapin kasi meron mga security features na maaring tignan. Some of our partners aware naman po ng mga security features na ito. Pero sa ibang pagkakataon po, very clear dun sa requirements nakalagay. Kailangan ng PSA issued Opo. birth or marriage or death certificate, no? Pag ganun, wala na tayong magagawa. Well, yun nga, sa Permanent Validity Act kasi, acceptable na rin po yung mga local civil registry office copy. Pero may mga ibang ahensya na nagre-require po talaga ng PSA copy. Kagaya sa passport law kasi kailangan Yes. PSA copy ang isubmit. Or Oo. nag-a-apply ka ng visa. Yes, Talagang sa mga hinihingi nila PSA or ibang schools, 'di ba? Gusto nila PSA. Ito yung kaibahan niya pag tiningnan mo, parang yellowish yung PSA. Yes, Yung opo. NSO parang grayish. yung Kakulay aming- nito. yung security Tumbler ko. paper, yung Opo. tinatawag po natin, madalas po ay nag-change yung colors and yung features po niyan. Yung ating mga partners like yung Department of Foreign Affairs, yung mga embassies ay aware po sila doon sa color, no? Binibigyan natin. It's part of the security features po natin. Pero aside from this, yung mga physical features, meron na rin po kami yung QR code, which is verifiable po yan through our app. Ito yung PSA e-verification app. So, kaya madali na po siyang ma-detect kapag ang kopya ni PSA ay legitimate or authentic. So, gamitin lang po yung, yung PSA e-verification app. Pero alam mo, Ate Ninsa, in great fairness, talagang through experience, madali naman po eh. 'Di ba? Madali naman mag-apply ng kahit anong birth certificate, magre-request ka through online. Hindi siya matagal. Paano po ba, ma'am, ang proseso po dito? So, meron po kaming dalawang partners, no? Ito yung PSA Helpline at saka yung PSA Service na pwede kayong mag-apply at the convenience of your home online. So, sa PSA Helpline, log on lang po and then mag-file kayo online ng request niyo whether birth, marriage, death, Senomar or Senodeath. Magbabayad kayo sa mga authorized na bayad center or through credit card. Yung mga authorized lang po, hindi po sila nag-accept through the Facebook na mga payment. So, and then i-deliver po 'yon sa inyong given address, no? So, yun po yung process sa online. And yung bayad po dito ay sa copy issuance po ng delivery is 365. But may option din po na halimbawa yung area po ninyo ay hindi accessible doon sa kanilang mga authorized na couriers, pwede rin pong i-pick up sa National Bookstore or sa mga Robinsons. Ito yung mga authorized na partner po ng ating Usually lead PSA time po, helpline. ma'am. Usually lead time. Pag within Metro Manila, pag na-apply mo siya within the day at nabayaran mo, the following day ay i-deliver yung iyong requested na birth certificate as long as converted na po siya, meaning may kopya ka na sa PSA, no? Ito po yung mga na-register na, no? Pero pag ikaw naman po ay kakarehistro mo within the month, yung kapanganakan or kasal, it will take 7 working days kasi yon bago siya ma-upload sa database. Well, not bad pa rin. Kasi syempre po, may mga ibang sabihin natin, requirements para sa school, para sa mga important na mga, sabihin mag-a-apply ng trabaho. Hindi na masama,
na yun po yung pinaka-vital na requirement yung birth certificate. Actually, na-experience ko yan, ma'am, na kailang apply na ako. Yeah. Kaya ano talaga siya, sir, bilis talaga. Not bad, not bad. Galing, oo. Magkano na ho ba ngayon ang ganyan? Kapag nag-apply po tayo sa aming outlet, meron kasi kaming 84 CRS outlets. Ito yung walk-in. 155 per copy po yung birth, marriage, and death certificate. Yung Senomar and Senodet is 210. Pero kung ikaw naman, yung sinasabi po ni Migs na online, that's 365 per birth certificate. Pero hindi ka napipila, hindi ka na mamasahe. So you just wait sa iyong bahay. Oo, kaya pag nag-order ka ng 5, ang mahal doon. Minsan ako dinadagdagan ko para hindi na ako maghahanap. Para isahan na lang. Oo, isahan medyo na may lang. konting investment. Imbis na kunyari, Yes. kailangan ko isa lang, gagawin ko at least 2. Just in case. Yes. So, ba? Meron din po kaming bagong ni-launch na service under the PSA helpline na international service na po siya. So, yung mga kababayan natin abroad, pwede na rin po silang mag-avail ng kanilang kopya through the PSA helpline. Okay. So, let's say ako ay nakatira sa Amerika. Kailan ko matatanggap po yung certificate? Ang process po doon, it's similar to the local. Ang bayad din po ay local, 365. Pero kailangan mo po siyang mag-book ng courier, ng mga international courier, para yung courier mo i-authorize na i-pick up doon sa certain location para makuha at i-deliver sa iyo yung birth certificate. Okay, so pwede hong diretso from PSA tapos kunyari example DHL. Yes, Ganun yes. po? Pwede. Pero i-authorize mo, ikaw yung magbubook ng courier. Ikaw. Tapos kukunin na, kunyari, wala kayong kamag-anak mo dito or something, through PSA na yon. And PSA Through will- the helpline, yung aming third party. Pero bibigyan mo siya ng authority. Meron po naman po tayong secure process of filing the application kasi meron pong validation as to the identity nung requester na ikaw yung owner or ikaw yung immediate family na nagre-request doon sa dokumento. So sa mga OFWs natin abroad, ayan, may helpline po tayo. Ano hong number niyan? Punta lang sila dun sa psahelpline.com.ph. Yun po yung sa ating website. Alright. Okay, ito po related. Hello po, Miss Dulce. Nangyari na yan sa akin. Formally, ang gamit ko lang ay Dulce, pero nung mag-apply ako ng passport, lumitaw daw po sa birth certificate na Maria Dulce pala siya. Wow, ang social mo, hindi ba Maria. Dulce? Wow. Baka parehas ng Dulce, Pwede rin Dale. Dulce. Pag ako ay nasa Spain or Italy, ako Dulce. partner. Di ba pa sa Pilipinas, Dulce? Accepted naman siguro. Tita, pakiano naman. Tita, Pakiano ano, naman yung Dulce or pronunciation. Dulce? Okay. Baka Dolce and Gabbana Dolce yan, Gabbana. Grabe ka. Maria Dulce or Maria Dulce. Matagal pala daw yung process. So para nag-iba na lang siya ng approach. Pero at least para po sa mga amendments. Kasi like kumari, yung mom ko, nagkaroon siya ng situation na kumari, ito talaga yung birthday niya. Ibang birthday yung nakalagay sa birth certificate Yun nga, niya. paano pag ganun po? Paano po pag ganun? So yung case ni Dulce to Maria Dulce, well actually administrative process na lang po siya ngayon sa change of first name under Republic Act 9048. Actually mas mabilis siya kasi hindi ka na kailangan mag-file sa court ngayon na process Ngayon. po. So Dumaan mag-file siya before, ma'am eh. So pero ngayon, oo. before Hindi na. 2000 po kasi kailangan i-file sa court. Pero ngayon po, administrative na po siya. Magpa-file lang po sila sa local civil registrar for a petition for change of first name. Okay, so hindi na iko-korte-korte kasi may mga nagbe-message dito, kailangan ko pa pumunta sa Nagpo-fall na po siya dun sa clerical law. Opo. Pero yung dun naman sa correction on the date of birth, depende po yon. Kapag ang kinokorek ay day and month, pwede po siyang administrative process which is under the Republic Act 10172 na the same process po dun sa change of first name. Pero pag year of birth, yun po yung kailangan i-refer sa court para mag-file ng petition. year of Yes. birth ang In fairness, naman kami, month and day lang. Hindi naman yung year. Nako, sa wag day kayo lang naman. magkakamali sa year. Sa day lang naman. Nagkaroon ng confusion dun sa day. Oo, ako naman wrong spelling. Kunyari yung kakilala ko wrong spelling.
Sa wrong spelling, similar Isang din po letter. dun sa change of Administrative first lang. name. Administrative Okay. lang po Okay. siya. Kasi nangyayari siguro talaga Nangyayari eh. No? rin Nangyayari, eh. Hindi nangyayari. maiwasan sa iba. Nako, paalala na lang po, ma'am, mula po sa PSA. Ngayong Civil Registry Month sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa atin ngayon. Okay, sa lahat po ng mga kababayan natin, Happy Civil Registration Month and sa mga mothers na nanganganak, kailangan isiguraduhin po natin na may rehistro ng timely yung ating mga anak at tama bago po nila pirmahan yung birth certificate ay kailangan i-review mabuti para ma-avoid po yung mga hassle sa mga correction po. Ayan, tandaan nyo, 2026 na po ngayon. Ayan, baka magkamali tayo ha. At saka yung mga spelling po at saka mga dates. Maraming salamat po sa ating PSA, Philippine Statistics Authority. Walang iba kundi ang ating statistician, engineer, Maris Grande. Mabuhay po kayo. Salamat po.